Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Sa gitna po ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, pinakahuling insidente na nga po nung winater cannon uli ng China ang ating barko na ikinasira nito at may mga nasugatan pa po tayong mga miyembro ng grupo na maghahatid ng resupply sa BRP Sierra Madre. Pero kahit na ang dami na pong mga nagsasalita, pro-man or anti, pero hanggang ngayon po, ni isang salita wala po tayong naririnig sa ating Vice Presidenteng si Sara Duterte. Ang pinagtatakhan ko kasi, kung doon sa ibang issue, siya ay nakakapag-release ng statement doon sa mga sundalo natin na naging biktima ng ambush sa Maguindanao, hindi nga ba't dinalaw pa niya ang mga pamilya nito? Bakit dito may nasaktan na tayong kapwa Pinoy, wala pa rin pong siyang sinasabi. Although sabi ko nga sa inyo, ang hirap po ng lagay ni VP Sara dahil kilala po ang pamilya niya, lalo na si former President Rodrigo Duterte na pro-China. So parang hindi niya pwedeng salungatin ang stand ni former President Rodrigo Duterte. Kaya lang, siya po ay halal ng bayan. At dapat ang kanyang tinitignan ay ang kapakanan ng taong bayan, hindi po ng ibang bansa. Ipinagtanggol nga po siya ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte. Sabi po dito sa The Manila Times, Paulo defends VP's silence on China issue. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte defended his sister, Vice President Sara Duterte, after her deafening silence about the Chinese water cannon attack on a Philippine supply vessel heading to Ayungin Shoal. Sabi po ni Paulo Duterte, the question on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed at the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Pero napakadami na po ang mga nagsasalita tungkol sa insidente at doon sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Hindi ba pwedeng magbigay ng statement si VP Sara? Hindi ba dapat ipagtanggol niya ang kapwa Pilipino niya? Bakit parang lumalabas tuloy na ang loyalty niya ay nasa China at ayaw niyang magalit ang China sa atin? Kung sa ibang issue nga, nakakapaglabas ng statement si VP Sara, lalong-lalo na doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang siya basta naglabas ng statement, ipinagtanggol pa niya si Apollo Kibuloy. Hindi ba niya pwedeng ipagtanggol ang ating mga tao dyan sa West Philippine Sea? Lalo na at sumusobra na po talaga. Masyado na po tayong ginagago ng China. Or dahil ba ito dun sa secret deal ni former President Duterte at ng China? Secret deal na hindi ba dapat ipinaalam ni former President sa Pilipino? Bakit kailangan ilihim? So, ano kaya ang naging kapalit ng secret deal na yun? Bakit ngayon hindi makapaglabas ng ebidensya na may secret deal dahil oral lang daw ang naganap na agreement? Ano ba yun? Presidente kayo ng mga bansa ninyo, tapos okay lang sa inyo na magkaroon kayo ng agreement orally? Hindi ba dapat may kasulatan yan? O ano ngayon ang ginagawa ng China? Kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi daw tumupad ang Pilipinas sa kasunduan, pero wala namang maipakitang dokumento na nagkaroon niya ng agreement. Pero tulad nga ng sinabi ko, why the secret deal? Bakit kailangan isikreto? Hindi ba kapag sinabing sikreto ay may itinatago? So ano kaya ang tinago ni former President sa mga Pilipino nung siya ay nakipag-agreement, albeit orally lang daw, with China? Ako sa tingin ko, imposibleng walang naging kapalit yun. Hindi tayo tanga. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan o magmaang-maangan. Sabi pa ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education. Pero sa ibang bagay, nakakapag-release siya ng statement. Hindi ba?
Huwag po nating gawing tanga ang mga Pilipino. Kahit kami po ay mga ordinaryong mamamayan lang, nakikita po namin at naiintindihan namin kung ano ang nangyayari. Huwag niyong palabasin na porke kami ay tahimik lang ay wala kaming naiintindihan sa ginagawa ninyo. At hindi habang panahon ay tatanggapin namin na laging no comment na lang si VP Sara. Vice President ka po namin. Inihalal kayo ng taong bayan. Kung naipapakita nyo sa ibang mga insidente na ipinagtatanggol nyo ang Pilipino, bakit dito? Nakakabinghing katahimikan ang nakukuha namin sa inyo. Niha, niho, wala. So hindi ako maniniwala dito sa sinasabi ni Paulo Duterte that it is not the job of the Vice President. Well, pagpalagay na natin that it is not the job of the Vice President. Pero maglabas ka man lang ng statement. Well, pagpalagay na natin na hindi trabaho ng Vice President yan. Pero ang dami ng mga government officials ang nagsasalita. Bakit siya nananatiling tahimik? Tapos kapag nakakarinig kayo ng mga komento galing sa ating mga mamamayan, sasabihin niyo sinisiraan si VP Sara. Ito po ay hindi paninira. Ito po ay pagtatanong. Kung nakakapag-issue si VP Sara ng statement tungkol sa ibang mga pangyayari, bakit hindi dito? Although sabi ko nga sa inyo, naiipit si VP Sara. Dahil paano nga siya magre-release ng statement condemning the acts of China samantalang yung tatay niya ay nakipag-secret deal sa presidente ng China. So ano ang aasahan natin kay VP Sara? Natural, mananatiling tahimik lang po yan at no comment lang po kahit na kitang-kita na ng buong sambayanan kung ano ang ginagawang panggagago sa atin ng China. So, si VP Sara ba ay pro-China? Dito po sa sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, malalaman po natin kung ano talaga ang inclination ni VP Sara. Dahil sabi po dito sa balita, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, known to be a close ally of former President Rodrigo Duterte, has advised President Marcos to make the ultimate sacrifice by turning over the reins of the country to Vice President Sara Duterte. Wow! Para naman pakikinggan ka ng presidente natin. Sino ka para pag-resignin ang presidente natin at ibigay kay VP Sara ang pamamahala sa Pilipinas? Alam na ng bawat Pilipino ang mga motibo ninyo. Sabi pa ni Alvarez, I will advise the President to reflect and meditate this Holy Week. If Jesus Christ himself made sacrifice for the people, maybe it is his turn to do the same by voluntarily resigning from his position and turn over the functions of the presidency to the duly elected Vice President in the person of VP Sara Duterte. The veteran congressman sees this as a way to somehow de-escalate the tension in the WPS. The Duterte family is known to have good ties with China. So, dito pa lang sa statement na to, alam na natin kung saan pumapanig si VP Sara. Well, sasabihin na naman ni VP Sara, clueless na naman siya, wala siyang alam dito sa sinasabi ni Alvarez. Tulad nung sinabi ni VP Sara na wala siyang alam sa pag-uusap ni Sal Panelo sa former president tungkol sa Duterte-Duterte tandem sa 2028. Ito sigurado yun na naman ang idadahilan ni VP Sara na hindi niya alam kung ano tong sinasabi ni Alvarez. Pero the mere fact na sinasabi ni Alvarez na para bumaba ang tensyon sa WPS, dapat daw ibigay na ni President Bongbong Marcos ang pamamahala ng Pilipinas kay Vice President Sara Duterte. Ay, naku, itong mga taong ito talaga. Kitang-kita ang agenda ninyo kahit na itago pa ninyo. Halatang halata kayo na atat kayong paupuin si VP Sara. Although may sinabi si Alvarez, sabi dito, however, Alvarez clarified that the Philippines should not surrender even an inch of our territory in the disputed islands in the West Philippine Seas. Na yun ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Tapos ngayon gusto mong ibigay ni President Bongbong kay VP Sara
ang pagiging presidente ng Pilipinas, di magkakaleche-leche na tayo. Siguradong hindi lang an inch of our territory ang iso-surrender. Hindi nga ba't nagbiro pa si former President Duterte na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas? Na biro na alam natin na may himig ng katotohanan. So, bakit kailangan ipalit si VP Sara at tanggalin si President Bongbong sa pagka-presidente? Para daw mabawasan yung tensyon sa West Philippine Seas. So anong iisipin natin? Dahil si VP Sara ay pro-China. At kapag siya ang naupo bilang presidente, di happy days are here again para sa China. Kaya nga galit na galit ang China kung ano-anong ginagawang panggagago sa Pilipinas dahil hindi sinunod ni President Bongbong Marcos yung secret deal o yung agreement ni Digong sa kanang China. Mga tao nga naman hindi titigil hanggat hindi nakukuha yung kanilang kagustuhan. Pero hindi po kayo magtatagumpay. Hintayin nyo ang 2028 at baka sakaling manalo pa si VP Sara bilang presidente. Natatandaan ko may statement si VP Sara na dapat daw unahin ang mga Pilipino. Pero sa ginagawa niyang ito, na siya ay tikom ang bibig, ni hindi niya maipagtanggol kahit na nagkandasira-sira na ang barko ng Pilipinas dyan sa WPS at may mga nasugatan na. Hindi ba dapat ito ang pagkakataon magpakita siya ng pagtatanggol sa Pilipino? Pero as usual, no comment pa rin po ang ating Vice President. Sabi tuloy ng isang PCG official, kine-question niya po ang patriotism ng mga opisyalis na tahimik sa WPS issue. Sabi po dito sa Inquirer.net, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, questioned the loyalty and patriotism of ranking government officials who remain mum on the WPS issue. Sabi po ni Tariela, regardless of political affiliation or regional origins, the majority of Filipinos now stand united in expressing their angered criticism and strong disapproval of China's provocative bullying in our exclusive economic zone. Yung ginagawang pangbubuli ng China ay nasa ating exclusive economic zone. Dugtong pa ni Tariela, if you hold a high position in the government and have not yet expressed clear support for our armed forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and our humble Filipino fishermen, it is important to reflect on where your loyalty and patriotism truly lie. Hindi nga ba't may 3 Pilipino ang nasugatan dun sa nangyaring water cannon ng China? These 3 brave men deserve the Filipino people's admiration, respect, and support. I just hope all government officials will recognize their patriotism and stand against China's aggression. At least give a statement. Pagwawakas po ni Commodore Tariela. So sa tingin ninyo, sino ang pinatutungkulan ni Commodore Tariela? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina,